Yun ay masdom tako amin. Mayag John Masham tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Kinilala ng pamahalaan ng mga outstanding young leaders ng bansa nitong Huwebes. Isinagawa ang awarding ceremony sa The Outstanding Young Men 2025 sa Malacanang. Isa sa mga kinilala ay ang kababayan natin dito sa Cordillera dahil sa pagtataguyod nito ng karapatan ng mga katutubong Pilipino at pagsiguro na ang kanilang karapatan ay kasama sa sistemang legal at pang-edukasyon ng bansa. May ulat si Jonalyn Ponciano. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Huwebes ang mga natatanging kabataang leader ng bansa sa The Outstanding Young Men 2025 Awarding Ceremony at hinimok silang ipagpatuloy ang pamumuno ng may integridad at malasakit sa kanilang larangan. Sa kanyang mensaheng binasa ni Executive Secretary Ralph Recto, binigyang diin ng Pangulo na mula nang itatag ito noong 1959, ipinakita ng TOYM Awards na hindi hadlang ang edad sa kahusayan sa pamamagitan sa pagkilala sa mga kabataang Pilipinong tapat sa makabuluhang paglilingkod sa bayan. Pinuri ng Pangulo ang mga awardees sa pagpapakita ng tapang, paninindigan at kahusayan sa kanilang larangan. Continue to lead with integrity and act with compassion in your respective fields. The nation awaits your next triumph. To the Junior Chamber International Philippines and the TOYM Foundation, thank you for keeping this tradition that challenges our youth to serve and succeed. Kabilang sa mga pinarangalan si Attorney Raymond Marvic Bagilat na tubong Ifugao. Bilang Head Legal Officer ng UP Institute of Human Rights at Program Head ng Indigenous Peoples Law and Policy Program, tumulong ito sa pagdaragdag ng karapatan ng mga katutubo sa sistemang legal. Kilala ito sa pagtataguyod ng karapatang pantao, lalo na ang mga katutubo. We do invite everyone to reflect. Who are indigenous peoples? Why are their rights protected? Why does the environment affect our mental health? Where is MND? How do we ensure that our fellow Filipinos assert our sovereignty and rights in the West Philippine Sea? What is regenerative economy and why is it essential in restoring our forests and ensuring sustainable tourism? These questions, we hope, will spark your curiosity as you join us as we move to action. Together, let us shape a nation that honors the environment, defends the rights of indigenous peoples and the marginalized, and safeguards the well-being of one another. Hinimok din naman ng Pangulo ang kabataang Pilipino na kumuha ng inspirasyon mula sa mga awardees at itaas ang pamantayan para sa sarili at binigyang diin din na nagiging posible ang kahusayan kapag ang talento ay ginagamit sa paglilingkod sa kapwa. Jonalyn Ponciano para sa PIA News, Cordillera. Lumagda ng kasunduan ng Department of Trade and Industry Cordillera, Environmental Management Bureau Cordillera at EnviroCare Management and Precision Incorporated para mapalakas ang hazardous waste management sa rehiyon. Nitong Enero 19, nilagdaan nila ang kasunduan na naaayon sa Republic Act No. 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Layunin ito na masiguro na ang mga hazardous wastes ng DTI car ay ligtas na nakokolekta, na ibabiyahe, isinasailalim sa treatment at naitatapon sa ilalim ng mahigpit na regulatory oversight. Ayon sa DTI, ang nasabing kasunduan ay long-term commitment din para sa sustainable, systematic at responsableng environmental protection. Sisimula na ang rehabilitasyon ng drainage canal sa bahagi ng Barangay Cruz sa La Trinidad, Benguet. Road rehabilitation sa bayan nagpapatuloy. Karagdagang detalye mula kay Denver Bastingo ng LGU La Trinidad. Apektado ang daloy ng trapiko sa kalsadang ito sa Barangay Cruz, La Trinidad na parte ng Halsima Highway. Hindi kasi maganda ang kondisyon ng kalye kung kaya't nakakadagdag ito sa problema ng trapiko. Dahil dito, muling nakipag-ugnayan ang pamahalaang lokal ng La Trinidad sa pamumuno ni Mayor Roderick Awingan kasama ang hepe ng La Trinidad Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Zacarias Dauzen kay Engineer Isagani Kaime
District Engineer ng Department of Public Works and Highways, Benguet Engineering District 1 kamakailan sa kanilang pagpupulong na pagkasunduan na aayusin ang kanal ng kalsada para hindi na ito nakakaabala sa mga motorista. Sinabi ni Mayor Awingan na matagal na itong problema kung kaya't kinakailangang mabigyan ng kaukulang pansin. Umaasa naman ang hepe ng La Trinidad MPS na agad na maiyasagawa ang pagsasaayos ng nasabing kalsada upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko lalo na tuwing rush hour. May problema doon sa may BMS, so yung lubak-lubak doon. And hopefully, yun ng temporary na solusyon. Yun nga yung buhayin yung kanal niya para yung tubig doon is may dadaanan yung tubig and lalagyan ng steel plate, then i-asphalto. Yun naman yung usapan kanina, and hopefully masusunod na araw sana is ma-implement yun para malaking tulong yun na maibsan natin or mabawasan natin yung or traffic congestion na nararanasan natin dito sa may cross area. Samantala, patuloy pa rin na tinatapos ang road rehabilitation project ng DPWH Benguet Engineering District 1 sa kahabaan ng kilometer 6 hanggang kilometer 5 ng La Trinidad. Denver Bastingo, Limitless, La Trinidad. Mas maaasahan na ang irigasyon ng mga magsasaka sa Barangay Gambang, Bacon, Benguet kasunod ng restorasyon ng Yugo Gambang Communal Irrigation System. Kamakailan ay pinasakamay ng National Irrigation Administration ang nakumpletong irrigation project sa mga benepisyaryo. Napondohan ng mahigit 7.8 million pesos, kabilang sa mga nakumpletong pasilidad ang 12 reservoir tanks, isang pump house, pagkumpuni sa 5 reservoir tanks, paglalagay ng 16 HP pump with diesel engine at pipelines. Ang Yugo Gambang CIS ay may kabuuang service area na 17.5 hectares at 100 at siyam na magsasaka. Nagsagawa ng monitoring ang USTCA Regional Monitoring Team sa mga proyektong ipinatupad sa Benguet. Particular na minonitor ang mga proyekto sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program at Community Empowerment through Science and Technology. Ayon sa DOST Benguet, layunin ng field monitoring na masuri ang progreso at pagka-epektibo ng mga nasuportahang proyekto, masiguro na nakakamit ang mga layunin at malaman ang mga kailangan pang pagtuunan ng pansin. Inilahad naman ng isa sa mga DOST setup cooperators na malaki ang naitulong ng proyekto sa kanila, partikular na sa pagpapataas ng produksyon ng kanilang produkto. Isinagawa ang training on Introduction to Product Imagineering para sa mga Panseksyan Artisan Village crafters sa Panseksyan Artisans Village sa Old Diplomat Hotel, Mirador Hill, Baguio City, kamakailan. Sa ilalim ng training ay nahasa pa ang kanilang creativity at kung paano nila maibebenta ang kanilang mga gawa sa mas malawak na merkado. Pagkatapos ng training ay ipresenta nila ang kanilang mga story maps, initial na creative concepts at product ideas. Ang nasabing training ay napondohan sa ilalim ng Negosyo Center, katuwang Baguio City Environment and Parks Management Office. Sinisikap ng pamahalaan na paunlarin pa ang food security at kita ng mga magsasaka, kaya naman ipatatayo isang solar at wind-powered modular cold storage facility sa Tabuk City. Karagdagang detalye mula kay Irene Siknao. Sisimulan na ang pagtatayo ng solar and wind-powered modular cold storage facility na nagkakalaga ng 11 million pesos dito sa Tabuk City, Kalinga bilang bahagi ng hakbang ng gobyerno upang tulungan ang mga farmers at palakasin ang food security ng bansa. Ang pasilidad ay itatayo sa Tabuk City Slaughterhouse at gagamitin sa pagpapahaba ng shelf life ng mga agricultural products na makakatulong mag-stabilize ng presyo ng pagkain, bawasan ang post-harvest losses at madagdagan ang
ang kita ng mga magsasaka. Ang proyekto ay patutupad ng DA-CAR at pangangasiwaan katulong ang lungsod ng Tabuk sa pamamagitan ng City Veterinary Services Office o CVSO. Ayon kay CVSO Department Head Carmen Juanas, ang cold storage facility ay malaki ang maitutulong sa meat industry gayon din sa mga producer ng prutas, gulay at iba pang high-value crops. So of course, we have to thank first the Regional Department of Agriculture. Isu dati ng runa nga pagyamanan mi iti kaado iti aplikante or iti kaado iti munisipyo and provinces iti CAR. Datayo pala ang ti inikanda iti importansya. Nagkaroon iti kastoy nga facility. Ang pagtatayo ng cold storage facilities sa mga major production areas sa bansa ay isang mahalagang bahagi ng food security agenda ng pamahalaan. Matatandaang inanunsyo ng DA noong nakarang taon na 3 bilyong piso ang nakalaan para i-develop ang cold storage infrastructure ng bansa upang suportahan ang mga magsasaka, mabawasan ang food waste at matiyak ang kalidad na pagkain para sa lahat ng Pilipino. Ang mga pasilidad na ito ay disenyo na gumamit ng renewable energy na ayon sa broader environmental goals ng bansa. Iril Signaw mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Mayroon ng Automated Weather Station o AWS para sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Licuan Baay sa Abra. Ang AWS ay mayroong sensors na otomatikong sumusukat at nagtatransmit ng real-time meteorological data. Kabilang narito ang rainfall, temperature, humidity, wind speed and direction at atmospheric pressure. Mahalaga ang mga datos na ito para sa early warning systems, hazard monitoring at evidence-based decision-making sa local level. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng 2025 CEST project na pinamagatang Strengthening Disaster Resilience and Bridging Knowledge Gaps in the Municipality of Licuan Baay through Science and Technology na ipinatupad ng Local Government Unit ng Licuan Baay at pinunduhan ng DOST CAR. Tumaas ang populasyon ng waterbirds sa wetland areas ng Santa Marcela, Apayao batay sa 2026 Asian Waterbird Census kamakailan. Batay sa resulta ng census, mahigit 4,000 na waterbirds ang naitala sa lugar, mas mataas kung ikukumpara sa mahigit 1,000 na naitala noong nakaraang taon. Karamihan sa mga nakitang species ay intermediate egret, little egret at Philippine duck. May namataan ding black-crowned night heron, purple heron, yellow bittern, iba't ibang kingfisher species at iba pa. Isinagawa ng Senro Kalanasan, DNR CAR, Pedro Apayao at LGU ang survey sa Bakut Lake, Takang Sweep at Marshlands sa Barangays Marcela, Nueva at Panay. Ayon sa DNR, ang resulta ng survey ay nagpapakita ng ecological value ng Santa Marcela wetlands bilang mahalagang habitat para sa migratory at resident bird species. Siniguro naman ng ahensya na ipagpapatuloy nila ang pag-monitor sa biodiversity at pagprotekta sa wetlands, katuwang ang LGU at ang komunidad. Tumanggap ng livelihood assistance ang 43 katao at isang organisasyon sa Sadanga Mountain Province. Kamakailan ay ipinasakamay ng Dole Mountain Province ang nagkakahalaga ng kabuuang mahigit 1.3 million pesos. Layunin nito na matulungan ang mga benepisyaryo na makapagsimulao para mapalawak ang kanilang pangkabuhayan. Sa pamamagitan nito ay inaasahang maitataguyod din ang sustainable livelihood at mapalakas ang community-based enterprises sa bayan. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang tulong na makatutulong sa karagdagang kita ng kanilang mga pamilya. Kabilang sa top 5 finalists ng Rivers for Life 2025 competition ang Alimit River, isa sa mga pangunahing ilog sa lalawigan ng Ifugao. Kamakailan ay nagsagawa ng field validation sa nasabing ilog ang isang grupo mula sa DNR Central Office. Isinagawa rin ang ocular inspection para masuri ang ecological condition, conservation initiatives at malaman ang papel ng komunidad sa pagprotekta sa ilog. Matatanda ang kilala ang Alimit River, hindi lamang dahil sa kanyang malinaw na tubig at mayamang biodiversity,
kundi dahil sa kahalagahan nito sa kultura ng lokal na komunidad. Ang Rivers for Life o Recognizing Individuals Institution Towards Vibrant and Enhanced Rivers ay isang nationwide annual competition na kumikilala sa mga hakbang sa pagprotekta sa mga ilog, sa sustainable management at community stewardship ng mga ito. Patuloy ang pagsuporta ng pamahalaan sa mga komunidad ng pagsasaka at pangingisda sa rehiyon. Sa Ifugao, ipinasakamay ng BIFAR ang isang fish hatchery sa mga grupo ng mangingisda na inaasahang magpapaunlad pa ng kanilang kabuhayan. Si Marcelo Ligaon para sa detalye. Formal na ipinasakamay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang isang bagong tayong village level fish hatchery na nakakahalaga ng 1.1 million pesos sa Kawayan Farmers Association sa bayan ng Asipulo, Kamakailan. Ang fish hatchery ay pinatupad sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program ng BIFAR na naglalayong mayangat ang antas ng pamumuhay ng mga pinakamahirap na komunidad ng magsasaka at mangingisda. May sangay project tayo amin daytoyhan nga project ti BIFAR. No di project tayo amin. So nga you have to own it. You have to own it nga daytoy nga in turnover na i-turnover kanyayo. You atada kayo timang manage. But adda tayo lata amin. We will support each other. Ijay operationalization daytoy nga hatchery. May bagakmat nga daytoy nga hatchery tayo kat may sanga milestone siguro first in Ifugao and first in the Cordillera na it was turned over to the association. Inihayag naman ni Municipal Agriculturist Dabal Tayaban na malaking tulong ang proyekto, hindi lamang sa organisasyon, kundi pati na rin sa buong komunidad. Lang umay dagi projects nga after na nalpas nga na-implement awanan. So kitan tayo ti project nga no ma-implement man lang kuman kat adaptive sustainability na. Higit sa 300 na membro ng asosasyon at ang mas malawak na komunidad ang inaasahang makikinabang sa proyekto. Laki po ang aking pasasalamat kasi through this association we feel the continuous support, continuous guidance of a government. So here we feel the true support of a government. Ang Barangay Kawayan ay kabilang sa mga benepisyaryo ng Support to the Barangay Development Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mula rito sa Ifugao, Marcelo Ligawon para sa PIN News Cordillera. Nagsagawa ang Ifugao Police Provincial Office ng wreath-laying ceremony bilang pag-alala kay South 44 hero PO3 Robert Aliaga sa Puitan, Banawe, Ifugao nitong Enero 20. Ang aktibidad ay bahagi ng synchronized nationwide observance bilang pagkilala sa kabayanihan at sakripisyo ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force na nagbuwis ng buhay sa ngalan ng sinumpaang tungkulin at serbisyo. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Jeremiah Uyawon, ang sakripisyo ng SA-44 ay paalala na ang kapayapaan at seguridad na ating tinatamasa ngayon ay bunga ng kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Aniya magpapatuloy ang ligasiya ng SA-44 bilang inspirasyon ng bawat pulis na magsilbi na may integridad, disiplina at dedikasyon. Pitong bata na may espesyal na pangangailangan sa Tinok, Ifugao ang tumanggap ng wheelchair kamakailan. Layunin ng inisyatibo na mapaganda ang mobility, maitaguyod ang independence at mapaunlad ang kalidad ng buhay ng mga batang nahaharap sa hamon. Naging posible ito sa pamamagitan ng Lumabang Shrine Club. Ang organisasyon ay nagbibigay ng medical at mobility assistance sa mga batang edad 18 papaba na nakararanas ng limitasyon sa mobility. Isang daang mga batang binigyan ng laruan at candy ng DSWD car katuwang ang SM Foundation.
Kamakailan ay ipinabot nila mga stuffed toys at candy-filled loot bags sa mga bata kabilang na ang 30 4-piece monitor children, 52 na residente ng Regional Heaven for Women and Girls at 18 residente ng Reception Study Center for Children. Sa ilalim ng Besties of Joy na kampanya ng SM Cares program, bumili ang mga customer ng isang pares ng plush toys kung saan ang isa ay kinuha ng donor at ang isa ay naibigay bilang regalo sa mga bata. Mahigit 100 pamilya sa Barangay Balasi, Flora, Apayao ang nagbenepisyo sa Community Outreach Program na isinagawa ng First Apayao Provincial Mobile Force Company. Bawat pamilya ay tumanggap ng grocery packs at mga damit. Isinagawa rin ang feeding program para sa 52 na estudyante at libreng gupit sa mga dumalo. Bilang pagpapalakas ng kaalaman at seguridad, nagsagawa rin ng lecture ang mga pulis ukol sa anti-violence against women and children, anti-terrorism at general safety tips. Nakibahagi naman ang mga estudyante sa anti-bullying session na naglalayong itaguyod ang respeto at panatilihin ang ligtas at child-friendly learning environment. Good news! Proud Cordillera and Apayao ang isa sa mga bibida sa TV series dito sa bansa. Kilalanin siya sa report ni Jonalyn Ponciano. Isa sa mga kababayan natin dito sa Cordillera ang unti-unting gumagawa ng pangalan sa showbiz. Si Sandex o mas kilala bilang Sandex Gavin na mula sa Conor, Apayao. Isa ito sa mga bibida sa isang TV series. Ngunit paano nga ba nagsimula si Sandex sa pag-abot ng kanyang pangarap na mapanood sa telebisyon? To be honest, gusto ko po talaga baguhin yung life status po ng family ko kasi mahirap po eh. And gusto ko po iparanas sa kanila yung mga bagay na deserve po nila. Gusto ko po, ayoko po silang nahihirapan, gusto ko po magaan lang. And that's the thing na talagang ginagawa ko po yung best ko para magpatuloy po. Bukod sa pangarap niyang mapanood sa TV, nais din niyang makilala ang kanyang probinsya, ang Apayao. Siyempre po, gusto ko pong makilala po yung province ko po, which is Apayao. Gusto ko pong mas makilala po nila Apayao, kung ano pong meron sa Apayao. And yun po, nagawa ko naman po. And I hope po na proud po sa akin ang province of Apayao. And sobrang happy ko lang po kasi na-appreciate po ako ng mga tao and I get so much love and respect po. Pangunahing hamon naman sa kanya ang distansya mula sa kanyang pamilya at ang pinansyal. Ang dami kong challenges along the way pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako naghinayang o nanghina kasi behind me, alam kong maraming naniniwala sa akin, maraming sumusuporta, maraming nagdadasal. And number one dyan yung family ko, syempre yung mga friends ko, mga cousins ko. And siguro, super blessed ko lang sa mga taong to kasi sila yung nagre-reach out sa akin, tinutulungan nila ako financially, spiritually, emotionally. And sobrang grateful, happy kasi nagstay ako sa circle and pinili ko yung circle na alam ko makakatulong sa akin. Bukod sa showbiz, ay iniimbitahan din siya sa iba pang mga aktibidad para mag-perform. Matatandang si Sandex din ang unang Iapayao artist na lumahok sa tawag ng tanghalan. Mensahe naman ito sa kanyang mga kababayan. I am so happy po to announce and tell to you that I got my first role po under Viva Artist Agency. Titled My Husband is a Mafia Boss, directed by Direk Fifth Solomon. Kasama ko po dyan sila Joseph Marco, Renescano, and Dan Aquino. And sobrang happy po ako kasi nakuha po ako, napili po ako as cast and I will be playing the role of Phoenix Strife. At paano po mapapanood ito? I-download nyo lang po yung Viva One app sa any downloading app. Maragsakan ak unay kakailyak nga taga Cordillera, lalalo iti probinsyak nga Apayao, iti
ma-receive ko unay nga suporta kanyayo. Ma-appreciate ko unay da kayo, mabasbasak amin, digiti comments you, digiti messages you, iso timangtid kanyak iti hope, tinamnama, kinragsak nga patuloy pa iti daytoy nga pag-aartista. Ket iti padak nga dreamers nga nangangarap itultuloy yu kumahan kay kumamaawanan iti namnama, iti hope, ket itultuloy yu no addaman iti maitulong ko no kayak man, feel free nga i-message tap no ma-advisean kayo no kasano iti sumrikmit lang iti kastoy. Ket ni Apo iti madaydayaw. Si Sandex ay isa lamang sa ating mga kababayan na dapat lamang nating ipagmalaki at suportahan. Siya ni Sandex Bayawan Nunag, o mas nakilala po bilang si Sandex Gavin. I am from the municipality of Conner, province of Apayao, and I am proud Cordilleran. Ito si Jonalyn Ponciano para sa PIE News, Cordillera. Nakakatuwa talaga no makita ang ilan sa ating mga kababayan dito sa Cordillera ay nag-shine sa national stage. Yes, and dapat lamang natin silang suportahan. So, yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Iwasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Totanes, na iba ang malang.